You're listening to Puma Podcast. Do you remember these infamous movie lines? She loved me at my worst. You had me at my best. At binaliwala mo lang lahat yon. And you chose to break my heart. O ito pa isa. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? For as long as I can remember, meron ng love teams sa Philippine showbiz. Aminin, lahat tayo may kinababaliwang love team at may mga hindi malilimutang pelikula na kabisado natin ang mga linya. Growing up, I was a huge Sharon Cuneta, Gabby Concepcion fan. So shout out to all the OG fans out there. But have you ever wondered why Filipinos love love teams so much? Love teams have been a defining feature of Filipino pop culture for decades, captivating audiences here and abroad. Just look at the recent box office hit Hello, Love Again from Star Cinema and GMA Pictures, grossing over 1 billion pesos at the box office worldwide. So today, let's dive into this fascinating phenomenon. Welcome to Thought Bubbles, where we explore ideas that make you feel, think, and maybe even laugh. I'm Bubbles Magpayo, and joining me is LJ Sanchez, Associate Professor of Broadcast Communication at the College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. He is a prize-winning poet, critic, media historian, and translator. Hi, Bubbles. Magandang gabi sa iyo. So let's start with the basics. Ano nga ba ang love teams? Can you explain where this idea came from and how it became so popular in the Philippines? Well, love teams, essentially, na nakilala natin sa pamamagitan ng kulturang popular. No? Pinakamalakas na impluensya na nagpakilala sa atin ng ideya ng pagpapares ng heteronormative ito, no, isang lalaki at isang babae sa pelikula yan, no, essentially sa pelikula sa Hollywood, tapos eventually na-translate yung Hollywood culture sa radyo, no, tapos nagkaroon tayo ng television, meron ding mga love teams na gano'n. They embody essentially a romantic sensibility. No? Right. So, ano ibig sabihin ng romantic sensibility? Pag sinabi mo kasing romance, lahat ng uri ng pag-ibig ito. No? So, yung alam natin na nangyayari sa love team, yun ay yung isang aspekto lang noong forms of romance. No? Ito yung the love of the other. 'Di ba? Para the beloved other, no? Yeah. So parang sa Christian imagination, no? Parang kasi parang may mga strains yan, 'di ba? Sa Christian imagination, yun yung love of the opposite sex, 'di ba? Lalaki at babae at lalaki. Pero yung romance, no, conventionally speaking, lahat yan na uri ng pag-ibig. 'Di ba? Pag-ibig ng tao sa mga magulang, o magulang filial sa and platonic. Anak, tapos pagmamahal sa bayan, o 'di ba? Love of country, love of God, no? So lahat ng uri ng love, no? So popular lang yung romance kasi yun yung isa siguro sa mga pinaka ideal na aspiration, no, noong mga tumatangkilik sa kulturang popular, no. Syempre aspiration din yung yung commodity, no, ng romance, no. Right. Kasi ito yung parang ito yung isang aspiration, no, ng mga tao, no. So doon galing yun. Pero ako, Bubbles, sa tingin ko, no, may mga impulses na, no, ng mga pares, no, sa ating katutubong kultura, no? Right. Sa mga epiko, halimbawa, yes, yung mga ganon, no? May mga, meron malakas at maganda.
yan, yung mga folk tales na ganyan, malakas na maganda, sa Biyag ni Lamang, si Lamang sa Sidonia Kanoyan, diba? At marami pang ibang mga marami pang ibang mga karakter. So, may may impulse na doon sa pagpapare sapagkat syempre yung figura ng babae at lalaki ay ay formatibo especially doon sa ating pagbalangkas ng ating pagbuo sa lipunan, 'di ba? At ang pinaka basic na unit ng lipunan ay yung pamilya, no? So, ang pamilya ay binubuo nitong heteronormatively speaking, 'di ba? Nitong lalaki at babae. So, hindi lang ito romantic sensibility pero ito parang fundamental archetype yung pagpapares dahil sila yung bumubuo ng unity of opposites, yung formation of the basic unit of society and institutions. Kumbaga. No, so, nakita natin sa mga epics, 'di ba? Tapos dumating ka kila Rizal, 'di ba? Ayun sa Noli Me Tangere, nandoon sila nandun si Crisostomo sa Noli sa Casafili, nandoon si Crisostomo Ibarra, sa si Maria Clara. Napakaraming mga nobela ang sulat na merong merong romantic sensibility at na naka-embed yun sa ating kamalayan, hanggang pumasok yung American popular culture because of American colonization. So, hindi tayo masyado nahirapan na adapt yon sa ating culture. Oo, kasi parang nandun na siya sa kultura natin na parang na-accentuate lang, nagkaroon ng ibang mga signification o kahulugan at hanggang ngayon ay meron pa rin tayong mga siniship, 'di ba? Mga tao or mga pares na binibenta, kailangan kong gamitin yung salitang benta kasi nga commodity siya ng culture industry, 'di ba? So binibenta ito sa atin bilang representative of certain ideals, romantic ideals. Yeah, and the formula works because it became a mainstay in our entertainment industry. And we're not just talking about movies here. We have TV shows or TV series, which I think you wrote about. And we have ads. We have, even in concerts, may mga fandom na dyan. Now, here's the question. Bakit nga ba sila mabenta? Because when you think about it, love teams like Sharon and Gabby, Claudine and Rico, or even Catherine and Danielle, they dominate movies, teleseries, and brand endorsements, and they're treated like royalty by their fans. So, what makes these pairings so successful from a business, cultural, and emotional standpoint? And do you think this kind of fandom mentality is unique to us Filipinos? Okay, so isa-isahin muna natin, parang yung huling tanong muna, kasi parang feeling ko isa yun sa mga bagay na pinagtatakhan ng marami. Parang sa atin lang ba ito nangyayari, you'll be surprised hindi. Kasi pumunta sa Korea, may mga ganyan din. Pumunta sa Thailand, kung saan buhay na buhay ang mga BL, 'di ba? Parang ibang level na ng shaping yon kasi sila merong stream ng LGBT, tapos approval lang ng same-sex marriage sa Thailand, di ba? Even sa Hollywood actually meron din. Nagdala ng certain na accentuation doon sa alam nating man and woman formation or archetype. Yung mga figura mula sa Hollywood, kasi yun lang na may mga pinagkopyahan natin. Ngayon, bakit ito epektibo, parang epektibo ito sa aspekto ng damdamin ng mga audiences. Kasi meron silang sinasagisag, Parang meron sinasagisag itong dalawang ito, kung sino man silang pinapares para doon sa mga audiences, Parang medyo mahaba yung diskusyon yan kasi
ang bawat pares, no, ang bawat love team ay merong pero they stand for something. No? Right. They essentially stand for something. Like, let's take, for instance, Sharon and Gabby. Na ngayon parang, mga tao parang, hindi pa rin sila makaget over. Di ba? Parang, ang dami na nangyari sa Sharon. Ang dami na rin nangyari sa buhay ni Gabby. Di ba? Parang hindi sila makaget over. Di ba? Yep. Hindi sila makaget over kasi marahil, it was, during the 80s, di ba? Parang, it was a representation of young love, no? Parang the fruition of young love kasi bata pa sila noon. Di ba? Talagang batang-bata sila nag-asawa pero narayan yung kwento na, it's a failed marriage. And people could not get over the fact that they could have stuck together, no? But sila yung naging from real to real, diba? Yes. Yung parang lumabas sila sa lumabas sila sa pelikula. Diba, lumabas they emerged from film and became a real life couple, no, with a fairy tale story, no, na you'll be surprised, no, for people who still remember it. It's very reminiscent of the Charles and Diana wedding, diba? Yung very similar. Canon, no? And I think that is also the signification of Sharon and Gabby, no? They were perfect for each other, diba? Parang it was a match made in heaven, sort of, diba? Yun yung mga metaphors natin for for love teams, diba? Yung mga match made in heaven. So meron ding mga meron ding signification sa limbawa yung Alden saka Maine, yung Alda, diba? Maraming hindi makaget over. Diba? Parang hindi sila makaget over kahit na may sarili ng buhay si Maine, may asawa na si Maine, si Alden, meron na siyang sariling buhay, meron na siyang sariling mga projects and all that. What were they standing for? No, they stood for something, no, during that time. Di ba? Parang it was a product of the Kalye serye, no, the randomness of love. Di ba? Parang it could happen anywhere. Right, diba? So, right. And it was also a love that's trying to espouse certain Filipino values, 'di ba? Yung tamang panahon, 'di ba? Tapos meron kang mga lola na nagbabantay sa inyo, nagsa-chaperon sa inyo. Tapos it was utilizing all of those teleserye tropes, no, all throughout one, 'di ba? It ran for at least 1 to 2 years, not tops, 'di ba? So correct. Parang they were strong in a lot of they were trying to to recall a lot of Filipino values during that time, na so it's relatability. Yes, it's no, parang relatability, yes, definitely not only relatability but the affect, di ba, parang how it affects people, di ba, how it becomes infectious, no, how it actually resonates with them in terms of values, hindi ba? Yung mismong mga proseso ng pagpapakilig, yung correct. May sense of authenticity, merong sense of connection, merong sense of tawag dito chemistry. Di ba? Parang nakikita ng mga tao na sila, parang natural yung kilig, natural yung hindi siya forced or manufactured. Yes, so ayun yun, parang 2 generations yun, no? 2 generations illustration, di ba? Parang yung isa fictional naman talaga. Ito parang sila Sharon, Gabby, real. And I even gave the Diana and Charles, favorite ko kasi yung The Crown eh. So kaya ako nababanggit, di ba? So ito, they capture the imagination of people, no? And they don't just exist in parang tingnan niyo si Charles and Diana, di ba? Parang they're real people, no? They're part of the royal family. There's a little bit of unrealness to them, no? Parang hindi natin sila maabot kasi napakataas nung kinalalagyan nila doon sa lipunan. Parang ganun din yung mga artista eh. 'Di ba? So parang
ano yung commonality natin sa kanila, 'di ba? Sila ay nagmamahal. Yeah. Ganong pagmamahal din yung ina-aspire natin for ourselves. For ourselves, oo. And I love that perspective because it's amazing how these love teams blur the lines between the real and the real. Yun nga, as an example, yung kay Sharon at kay Gabby, because they ended up together but then naghiwalay sila after a few years, diba? But at the same time, some of the fans, they take things too far. When it comes to the fandoms, you know, let's talk about, like, for example, today's hottest ship is Catherine Bernardo and Alden Richard. Yes. And fans can't stop buzzing about their chemistry in Hello Love Again. And now, with every smile, every hand-holding, every interaction during their press tour, fans are speculating na baka sila na nga, real-life couple na yata sila. So, that level of scrutiny can feel invasive sometimes. So, LJ, how can fans support love teams in a way that respect their boundaries pa rin and, you know, with dignity pa rin as individuals? Actually, alam mo, Bubbles, parang tingin ko dapat nagsisimula din kasi tong critique na ito sa culture industry. Kasi sila yung nag-feed ng ideas, no, at yung affect, yung damdamin, no, yung input nanggagaling kasi sa culture industry yan eh. Diba? So parang itong mga tao, nagre-respond lang sila. Also, coming from or considering certain inputs. Diba? Parang, ito yung natutuhan ko siguro sa immersion, sa ilang pagkakataon nag-immerse ako sa fans. Parang, syempre may agency yung fans. Diba? Right. You also consider them to be, you know, able to sift through these things or these ideas. But I think a lot of their behavior also shaped, no, by the inputs being peddled by the culture industry. I think kasi gusto rin ito ng culture industry kasi it keeps their products relevant and saleable, no? So kung mayroon man na dapat na nagsiset ng boundaries kasi sila. Right. Diba? Yung culture, fundamentally, culture industry muna. Matatalino naman yung mga fans na yan eh kasi they even police each other. No? You find that out. You see them doing that in social media, diba? Yung parang, kunyari, aawayin yung mga kalaban na grupo, tapos may mag-i-initiate na parang, wag natin tong gawin kasi alam mo, maliit lang ang culture industry sa Pilipinas, di ba? Parang hindi dapat, parang, they're all in the same boat, di ba? Parang dapat hindi sila nagtatalangkaan and all that. So, may mga fans ka na gano'n, no? At capable sila. Pero, dapat yung culture industry, I think, sila talaga yung mag-set ng boundaries na parang, yun nga sinasabi ko kanina, di ba? Parang, sino ba ang magsusulong ng sort of fan literacy if we can actually call something like that. Diba? Parang alam natin it's all emotions, diba? Parang but of course it's always an aspiration for us to have a certain level of intelligence, no? And I've seen that in my immersion with the BL phenomenon during the pandemic. No, I did my field work with a lot. Ang tatalino nila, amazing people talking about BL, about LGBTQ, about representation and all that. Medyo intense talaga ang maging fan, no? Pero tingin ko parang hindi lang dapat ang iniisip ng culture industry ay kumita. Di ba? Parang dapat isipin din nila yung welfare ng mga fans nila. Di ba? Parang papaano nila mapapataas ang antas ng paghanga at ang antas ng aliw ng entertainment ng karanasan, no, ng kanilang mga kausap na fans. Diba? Parang dapat hindi lang nila tinitignan yung mga fans bilang bilang kita, no? Bilang sales. Bilang consumers, oo. Diba? Bilang consumers. So,
magsaset sila na certain, certain behaviors, di ba? Parang, di ba? Parang, wag naman natin ganituhin yung ating mga idol, di ba? Parang, respetuhin naman natin sila, di ba? Parang, wag natin silang kunyari kung mga babae, wag natin silang i-objectify, right. wag tayo mag-participate sa mga ganitong klaseng mga hindi magandang mga fan practices, di ba? Right. Hindi ko siya nakikita kasi parang hindi naman interesado itong mga kapital, di ba? Na i-educate din yung mga fans, di ba? Ngayon, dito pumapasok yung akademya. Kasi sa akademya, dinidiscuss yung fandom. No? Sa amin, sa Department of Broadcast Communication sa UP, meron kami mga celebrity studies. Recently, nag-offer kami ng course tungkol kay Taylor Swift. So, merong akademikong diskusyon at kaming mga nagtuturo ng celebrity studies sa department, nagpa-participate kami, nagpapaunlak talaga kami pagka nag-i-interview ng mga ganitong okasyon. No? Kasi we also want to touch base with the public and participate in some form of fan literacy. Di ba parang hindi lang di ba parang hindi lang basta-basta paghanga yung ginagawa mo. Kasi nag-uukol ka ng panahon, nag-uukol ka ng pera, 'di ba? Parang kung bumibili ka ng mga records, 'di ba? Bumibili ka ng mga merch, 'di ba? O etong kaila Alden sa Katil, nanonood ka ng sine, 'di ba? Yung may merong parang hindi lang siya emotional investment. So, you were mentioning earlier about the different generation involving themselves in love teams or being fans of these love teams in pop culture. What do you think makes the younger generations, like the younger millennials and the Gen Z, similar to or different from the older generation, such as myself? I'm a Gen Xer. So how do you think they will shape the love team pop culture or the shipping, kasi hindi na love team ang ginagamit na yun, shipping culture in the entertainment industry as a whole? Okay, siguro yung comparison muna. Iba lang yung nila, iba lang yung performance nila nung fandom. Pero yung intensity, nandun pa rin eh. Parang part talaga yun ng elemento talaga ng ng fandom, yung 'di ba, yung intense na pagsubaybay, pagtangkilik, 'di ba, pagsunod. Nandun lahat 'yan. 'Di ba? Andun lahat 'yan. No, parang nag-iiba lang ng mga pamamaraan, no? Parang nagpo-promote sila ng mga ng mga bagong mga programa, tapos nagko-comment sila. Ganun din nakikita ko yung mga fans ng mga teleserye, parang same, 'di ba? Pero tinatanong mo ko kanina tungkol sa papaano nito ihuhubugin yung yung phenomenon. No? Moving forward. Moving forward. Ito importante importante talaga yung mediation. Okay. Yung social In media. what way? Marami sa mga marami sa ating fandom practices ay nangyayari na sa social media. Di ba? Parang hindi lang ito composite ito ng ng in-person, for example, participation in certain activities like concerts, for example, or going to the cinema, di ba? Parang merong virtual merong virtual space. Doon din nangyayari din 'yon, 'di ba? Tapos parang may complementarity. Yung dalawang 'yon, yung in-person interaction saka yung social media. Aspect. Meron silang mga meron silang mga naibibigay sa isa't isa. Nagbibigay ng nuance doon sa karanasan noong mga fans, right. At, mas tingin ko mas aktibong nag-express yung mga fans, 'di ba? Kasi dati wala namang sila
self-effaced yung fans essentially. Diba? Parang unless may mag-aral tungkol sa kanila o papagsalitain sila, pagsulatin sila. Ito kasing social media, iba yung binibigay nito na space for expression about their fandom. Di ba? Parang hindi lang ito kasi dati ang idea lang natin ng fandom yung ng Sharon Cuneta mode, 'di ba? Yung Dorina mode, 'di ba? Yung parang right. hintay ka, 'di ba? Sasabihin pipila ka. Kayo mga ganyan. Ginagawa pa rin naman nila 'yon, 'di ba? Right, oo. Ginagawa pa rin naman nila 'yon, bumibili sila. Feeling ko mas magastos nga ngayon kasi grabe yung mga merchandising ng mga fandoms, 'di ba? Oo naman, mas na ngayon, mas bongga na, mas marami nang offer. Yes. Mas commercialized. But also I think to just create a distinction when you have these social media spaces, yung mga digital spaces where the celebrities and the fans interact, makikita mo talaga yung generational divide between the sabihin mo na mga baby boomers, mga Gen Xers versus the mga millennials and mga Gen Zs. Makikita mo how progressive the Gen Zs are. So for this particular topic, I'm really excited because it's very close to my heart. I love Philippine pop culture. I immerse myself in Philippine pop culture. But when it comes to love teams, siguro na-stuck na ako dun sa kaila Sharon and Gabby up until about siguro in the 90s, mga 90s love teams. And ngayon na lang ulit na medyo bumabalik na ulit yung aking involvement with the success of Hello Love Again because of Catherine and Alden. However, hindi ako die hard fan. Pero natutuwa ako dun sa perspective na binigay mo earlier when it comes to fan literacy and the culture giving boundaries in terms of these kinds of love teams, because we do need those for the protection of not just the celebrities but also the fans, diba? How about you? What's your final take in all of this in this topic, LJ? Well, for me, diba, parang nagsisimula kasi ito lahat sa damdamin. Diba? Parang kung ako ay fan ng isang love team o ng isang celebrity, parang isa siguro sa mga maiimumungkahi kong mga tanong para sa pagpapalalim ng iyong kaisipan at danas, no? Right. Ano ba yung ibig sabihin sa akin nitong aking sinusundan? Di ba? Parang what do these people represent for me? Di ba? Parang bakit ba ako nadadala o natutuwa sa kanila? 'Di ba? Right. Kailangan kailangan merong may sense of self-reflexivity din, na matutuhan din kahit papaano ng mga tao yung pag-iisip. Ano ba yung sinasagisag nito sa akin? 'Di ba? At ano yung mga values ko na nag-align sa mga values na they signify. Right. 'Di ba? At hanggang saan yung aking yung aabutin ng aking paghanga, diba? Yung parang may mga tao kasi iba-iba talaga, parang antindi nung kanilang spending, diba? Ganyan yung kanilang ganyan yung kanilang fandom practices, diba? Pero namang mga katulad natin ng mga ordinaryo na sige, parang manonood lang ako ng sine, diba? Parang sapat na yung pagtangkilik na yon. Oo, tama na yun. Diba? Tama na yun. Parang may iba-iba tayong paraan, diba? Meron tayong iba-ibang paraan. At merong ding aspekto yung kailangan yung sa pag-unawa natin ng ating fandom, 'di ba? Yung ating paghanga dito sa mga love team nito o kung sino pa man, 'di ba? Parang ano ba yung context? Ano ba yung nakapaligid sa ating panahon, 'di ba? At bakit tayo nahuhumaling, 'di ba? Parang importante 'yan, 'di ba? Bilang paraan ng
ng pagpapaliwanag din sa ating sarili, no, hinggil sa ating hinggil sa ating paghanga, di ba? At kung mamarapatin po ninyo, no, para yung aking sariling paghanga sa mga teleserye, no, ay nakalika sa mga teleserye kung saan maraming love team, di ba? Correct. Nakalika ng 2 libro, Bubbles. So gusto ko lamang anyayahan, no, yung ating mga taga-subaybay, no, baka gusto nyo silipin, no, yung aking 2 libro tungkol sa teleserye. Una, yung Abangan, mga pambungad na resepsyon sa kultura ng teleserye, no. Ito po ay inilabas ng UST Publishing House. Binubuo po ito ng mga sanaysay, no, hinggil sa teleserye, at marami akong pagtalakay dito tungkol sa mga romance, love team. Yes. At yung pinakabago ay yung ang drama ng ating buhay, isang kultural na kasaysayan ng teleserye, no. Actually, kambal na libro ito, no. Nandito naman yung kasaysayan, no, ng teleserye mula sa pagsimula nito sa radyo noong dekada 30 hanggang sa mga early years ng 2010s, no. So medyo mahaba-habang kasaysayan, at marami rin akong itong mga librong ito, no, now that I am looking back at the writing of these 2 books, they're born out of my own self-explanation of my patronage, no, of love teams, no, of teleseries, of romance, 'di ba? Parang hindi naman niyo kailangan gawin ito, no, gumawa kayo ng libro, pero para sa akin, no, parang naniniwala ako na parang nakakatalinong experience ang fandom. 'Di ba? Parang at napakayaman nitong karanasan, no, para at na kailangang kailangan paglinian, no, noong mga fans, no, kung may pagkakataon. And that's a wrap for today's episode of Thought Bubbles. Special thanks to my guest, LJ Sanchez, for joining us today. This episode was edited by Anthony Tobias. Our Teka Teka executive producer is Jill Caro. Did you enjoy this episode? We'd love to hear your thoughts. Sound off in the Q&A section on your Spotify app, or tag us on Instagram at Puma_podcast and on X at Puma Podcast PH using the hashtag ThoughtBubbles. Don't forget to share this episode with your family and friends, and subscribe to Teka Teka on Spotify, Apple Podcast, or wherever you listen to podcasts. You can also find me on Instagram and on Threads at Bubbles Magpayo, or on TikTok at Bruha23. That's BREWHUH23. Thank you so much for listening.